Magandang buhay sa lahat mga agri. Welcome back sa ating channel. Shoutout sa bago at regular na subscribers. Paano po ba ang tamang pamamaraan ng pamimitas ng rambutan? Ang rambutan po ay depende sa klase. Ito pong hanahawakan ko ngayon ay kapulasan. Selective picking po ang pwede sa kanya. Pwede rin pong by tungkos. Yung isang putol dito, mas maganda po yon sapagkat susuloy agad. Pagka ano namang ito, yung isa-isa ganyan, no? Hindi ko gusto talaga itong sobrang tamis, nakakaubo. Mas gusto ko yung ronring, ano. Ito po ay matamis. Ito yung second class ronring, may pare-paras lang silang naka-bunch na ganyan, tawag dyan, tungkos yan, bunch. Yung isang first class ganyan din, kaya maganda siyang ano. Kaya yung ibang hinayang sa trabaho, hinihintay siyang hinog lahat, fully ripe lahat. Pero pag ganito ng 85-90% na ripe na, pwede na siya. Nihahabol kasi yan sa presyo. Yung sorting manual, isa-isa. Ganito, lalagay sa balanan, lalagay sa kaing. Hindi po siya pwede ilaglag sapagkat nangingitim. Yan po ay hinaharvest ng hindi po basa. Ano po? At kung basa, ini-electric pan po yan dahil hindi siya pwede i-travel ng basa sapagkat magpapasa po yan, mangingitim. Sapagkat sa Manila, kung sa mga galing province ka pa, hindi na po yan mabibenta ng maganda. Itong last ay yun, gumagamit po kami ng hagdan, balanan. Ito, gumagamit lang po kami ng gulok. Ito yun, the best para sa amin. Saan tatanong sa iba, pwede kayong sagad ang putol. Opo, pwede po yun. Hanggat may pagsusuluyan pa na maganda, yung matibay pa, yun, o kita nyo yun, sa taas. Try natin i-zoom. Yun, doon yung pinutol ang tatay ko. Senior na din ang tatay ko at ako naman hindi makatulong sapagkat ako ay may trabaho palagi. Kukunti naman, hindi namin maiupa. Kaya ginagawa ng tatay ko, yan manually, pinuputol niya. Ito, sariwa pa, isang araw lang siya namitas. Ito yung pinakamabilis sa paraan at pinakasimple. Medyo delikado lang po yan. Ang disadvantage po niyan, pwede kang mahulog, pwede kang mataga, pwede kang mabagsakan yan at buhay talaga. Kaya sa pagsasaka, ganyan talaga kami. Kaway-kaway mga magsasaka sa hirap ng buhay. Tapos babaratin lang minsan 10 piso ang kilo. Naku po. Dito sa amin sa lalawigan, sa aking bayan particular, makikita mo sa basurahan sometimes. Hindi na nabibili. Nakakapangilabot. Para din sa ibang lugar na kamatis na tinatapon sa tabing karsada. Nakapangingilabot ang buhay ako. Pagod na pagod pa. Nagbablog lang po ako. Kailangan natin mag-vlog. Ayan ang mga pinagpakihan niya, pinagpilian niya. Tinatanggal din po yung mga reject. Pinapaki pa po yan. Yung mga itim, mga nakangiti, mga bulok, mga alangan ng hinog. Ayan po yung pinuputol. Tinatanggal, hinihiwalay. Minsan iniiwanan na dito. Ito yung ronring, ito pinagputulan ni tatay. Ang disadvantage po niyan, pag bumagsak to sa tumama sa lupa, ay mangingitim. Ang advantage po naman yan, madaling sumuloy sa sunod, mas madali nang mamitas. Medyo madidelay ng konti yung pagbunga niya sapagkat susuloy pa po yan, magtatampo pa yan ng mga isang taon, bubunga na po uli yan. At yung tatay ko namimitas po uli ngayon, yun bitara pa. At ang kagandahan pa niyan ay pwede siyang panggatong pagka nabulok na. Yung tuyo na, hindi naman bulok, tuyo. Yun ang kagalingan yan. At muli, magpapantay-pantay ang distribution ng sunlight dahil nga siya ay nabawasan ng sanga, yung mga katabi niya ay gaganda rin. Yun po ang ating pong pinaka the best way ng pamimitas para sa akin. Kung ewan ko sa inyo, comment nyo below kung alin. Kasi pag sa manual na tinuro ko isa-isa, mapagod talaga. Maganda rin yung lungkos-lungkos, binabagsak na nga lang yun, may pasa din under. Ito yung pinaka safe. Ito yung isa-isa, mapagod lang. Ang disadvantage nito talaga, matagal susuli pa po ulit yung sanga at matagal makarecover. Unlike nung binabali, itong tinataga, mas mabilis ang recovery nila, mabilis bumunga. Ang ronring po, pag hindi mo ginanito, ay hindi na po bubunga ng maganda sapagkat siya ay tumatanda. Nagtatandaan yung puno,
tagitihin, tawag namin, nagtutuyo si it, at mayayamot ng may-ari, uulingin na, pwede pa pala namang ganun yung paraan. Kung hindi mo alam yung paraan na yun, nako, I suggest mga ka-agri, gawin nyo na po, talagang hindi kayo magsisisi. Huwag kayo manghinayang, talaga pong ganun, ang paraan. Kanya-kanyang gusto ang mga halaman. Ibigay natin ang gusto nila, at ibibigay din nila yung kailangan nating income mula sa kanila. Yun lang po, nawa po ay may natutunan kayo kahit may lang ating video. Ayaw natin pahabain, hindi kayo mainip. Ano po? Palambing po ng isa bago tayo maghiwalay. Huwag po sana natin skip ang mga 7 minutes video pababa. Pagpataas pa naman pwede na, sapagkat kailangan lang po natin magdagdag ng mission. Nakita natin malaking opportunity ang ads na nakukuha dito, revenue, para mas madali siyang gamitin, masarap siyang gamitin paglilingkod sa kapwa. Pamimigay po natin yan, promise. Ginagawa na po natin yan, gusto lang natin gawin ng maramihan, ano po, marami makinabang. Dahil hindi naman natin madadala sa kabilang buhay yan, yun ang ating katwiran. So, kapartner po namin kayo pag hindi ninyo ini-skip ang mga ads. Please support all Filipino vloggers. Pakita po natin sa mundo, nagkakasanlaing Pilipino. Paalam mo na po, hanggang sa muli po natin informative videos. At dyan po nagtatapos ang maikli natin vlog. Kung kayo po ay mahilig sa mga ganitong klaseng upload, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-hit nyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa aming mga upcoming videos. Paalam muna po sa ngayon. Bye bye and God bless.